Hello, this is G. Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin ko hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo. Ibig sabihin hindi para sa'yo ang reading na to. Doon pala sa mga gustong magpa-private reading sa akin, nasa description yung link ng aking Facebook page. Nag-cleanse din po ako, nag-healing, nagmamanifest. Gumagawa rin po kami ng ritual. So kung gusto nyo pong magpa-schedule, i-PM nyo lang po kami sa Guardian Star TV. Available na rin po ang aming pampaswerte na bracelet. Meron din po kaming pangontra sa gayuma. At meron din po kaming all-in-one bracelet. So kung gusto nyo po mag-order, naka-pin post na po sa baba yung link ng aming Facebook page. Paki-check na lang po. Four of Pentacles, the Star, Knight of Pentacles, the Lovers, Nine of Pentacles. So nakikita ko dito, merong taong nagmamanifest sa'yo. Possible, ito yung dati mong naging karelasyon. Ito yung nakikita ko dito na gusto ng taong to na itry na i-win back ka. Kumbaga, gumagawa na to ng paraan. Yung iba naman dito, possible na nagkaroon na kayo ng communication. Kaya lang, sa nakikita ko dito, meron pang hindi sinasabing katotohanan yung taong to eh. Ito yung nakikita ko na meron pa siyang nililihim sa'yo. So, kailangan mong mag-ingat sa taong to dahil meron lang siyang kailangan kaya bumabalik siya dito eh. So, ito yung nakikita ko na sumusuyo na to sa'yo eh. O kumbaga, sinusuyo ka na ng taong to. Gumagawa siya ng way para makuha ulit yung loob mo. Queen of Swords, nakikita ko din dito. Kailangan mong pag-isipan mabuti to. Huwag ka magpadalos-dalos sa magiging decision mo dahil possible na meron ka pang pagmamahal or nararamdaman dito sa taong to pero hindi mo kailangan magmadali. Kumbaga, obserbahan mo yung taong to kung totoo ba talaga yung nararamdaman dahil maaaring pinaiikot lang or gusto kang manipulahin ng taong to para makontrol ka niya ulit. Ito yung nakikita ko dito na wala ka pang clarity sa ngayon. So, kailangan mong pag-isipan to dahil maaaring mahulog ka lang ulit sa patibong ng taong to. Two of Cups, nakikita ko dito. Possible na meron ka ng bagong nakilala or yung iba naman dito na may mga kadiling na water sign. Ito yung nakikita ko na maganda yung pagbabalik ng taong to kasi magko-commit siya sa'yo. Kumbaga willing siya na i-offer ulit yung cups niya. Yung iba naman dito possible na may mga anak kayo kaya magkakabalikan kayo dahil sa mga anak nyo. Pero sa nakikita ko dito, ito yung new person eh. Hindi ito yung dati mong naging karelasyon dahil kung ito yung dati mong naging karelasyon, meron pa siyang tinatago sa'yo. Hindi pa nagsasabi to ng totoo. So ngayon, meron dumating sa buhay mo na bagong person na nag-o-offer sa'yo ng new love, kaya lang naguguluhan ka ngayon. Ace of Cups, na nakikita ko din dito. Huwag kang magpadalos-dalos sa desisyon mo kung meron ka pang pagmamahal dito sa nakaraan mo. Sa tingin ko, obserbahan mo yon dahil itong bagong person na dumating sa buhay mo, willing siyang ibigay lahat-lahat ng mga hindi na ibigay sa'yo ng dati mong naging karelasyon. So, nakikita ko dito, itong taong to na bago, talagang gusto niyang ipakita sa'yo na totoo yung nararamdaman niya. Kumbaga, magsasacrifice siya para lang maging masaya ka. Pero dito sa naging karelasyon mo noon, marami pang kailangan i-work out dito sa taong to. Marami pang
kailangan kang malaman dahil hindi pa siya totally magko-commit dito sa relationship niyo ulit. Etong new person na nakikita ko dito na makakapagpasaya sa'yo, kumbaga magbibigay sa'yo ng happiness. So, sinasabi dito na kailangan mong maging matalino sa decision mo dahil maaaring kung hindi mo pag-iisipan to, masasayang itong binibigay sa'yo ni universe na bagong taong handang ialay yung buong pagmamahal sa'yo. The Tower, so nakikita ko din dito, nagkaroon ng karma dito sa dati mong naging karelasyon, kaya bumabalik to. Pero more on na nakikita ko dito, dahil wala na siyang ibang matakbuhan or ibang tutulong sa kanya, kaya siya bumabalik dahil probably sinusuportahan mo to financially, ikaw yung lahat na sumasagot sa taong to, kumbaga nagsusuporta sa kanya sa lahat-lahat ng mga pangangailangan niya. So ngayon, wala na siyang ibang malapitan kundi ikaw lang. So, kaya bumabalik to kasi gusto kanyang gawing option, gusto niyang manipulahin ulit yung pag-iisip mo. So, nasa sa'yo yun kung ito yung gusto mo ulit na makulong ka ulit sa ganong sitwasyon. Kasi sa nakikita ko dito, meron pa rin tinatago to kumbaga meron pa siyang karelasyon ngayon or third party, hindi pa rin niya maamin-amin sa'yo. So, maghahanap pa rin to ng iba na yung makakapagbigay sa kanya ng ligaya. So, hindi ko nakikita dito na totoo yung gusto niyang mangyari or itong intention niya sa'yo. Kaya lang siya nakipag-communicate sa'yo dahil nga wala na siya totally na broke yung taong to. So, sa nakikita ko, kailangan mong pag-isipan to dahil maaaring hindi ka na naman makalaya. Malulugmo ka na naman dito sa taong to. Mababaon ka pa sa utang. So, kung may involved dito na pera dito sa dati mo naging karelasyon, ito ulit yung mangyayari. The Moon, sa nakikita ko din dito, ang daming kasinungalingan pa rin ng taong to. Sinasabi dito, paulit-ulit ka lang kanyang ilalagay sa isang third party situation or ipagpapalit sa iba. So, sa nakikita ko, sayang lang kung meron ng taong gustong magmahal sa'yo, mag-sacrifice para lang lumigaya ka, and dito ka mapupunta sa dati mo naging karelasyon, walang mangyayari kasi paulit-ulit ka lang niyang lolokohin. Ito yung nakikita ko dito na sinusuyo ka lang nito kasi nga may kailangan siya sa'yo. So, sinasabi din dito na mag-iingat ka sa taong to. Dahil maaring ganun ulit yung sitwasyon mo. I-ghost ka ulit ng taong to. Iwanan ka ng walang eksplanasyon. So, hindi mo kailangan magmadali. Kailangan mong obserbahan kung ito ba yung gusto mo or ito ba yung talagang decision mo na bumalik sa taong to. So, nakikita ko din dito, probably may mga kadiling kayong earth sign, air. So, magtingin tayo ng final message. The Hermit. So, nakikita ko din dito, iiwanan ka rin ng taong to. Itong dati mo naging karelasyon dahil nga walang pagmamahal to sa iyo Kumbaga, gusto kanyang takbuhan dahil kailangan ka lang niya para saluhin mo ulit siya. Ito yung sinasabi dito na kailangan mong mag-ingat sa taong to dahil nga meron pa tong hinahanap Hindi niya pa makita yung taong talagang gusto niya makasama sa buhay. So ngayon, bumabalik lang siya para gamitin ka niya. So, probably may mangyari sa inyo or umasa lang ulit siya sa suporta mo. So, ikaw kung magpapadala ka sa taong to, maniniwala ka sa mga sinasabi niyang kasinungalingan. Ang ending nito, malulugmok ka.
paulit-ulit ka nitong pahiiyakin. So, kailangan mong pag-isipan to kung ito ba yung gusto mong relasyon, dahil sa nakikita ko din dito, iniisip mo na wala ng taong darating sa buhay mo. Meron. Hindi mo lang makita sa ngayon dahil naguguluhan ka, dahil sarado yung isipan mo, dahil hanggang ngayon, nandun pa rin sa taong nanakit sa'yo. So, kailangan mong maging matalino sa mga desisyon na gagawin mo para hindi ka ulit gawin ng taong to na pagpilian lang, or kumbaga balikan ka lang niya kung kailan niya gusto. So, ito lang yung message na nakikita ko din dito. So, kung naka-resonate kayo sa reading na to, huwag niyong kalimutan mag-like at comment. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At maraming salamat ulit. At see you soon.